Good day everyone. We tackle about Nolimi Tangheri. So, Jose Rizal work particularly is Nolimi Tangheri had a profound implication for a student published in 1887. It is a societal novel dedicated to Inang Bayan, Philippines. Rizal work had influenced contemporary fiction with character and set in situation and relevant today. The novel includes the three chapters on social gathering as Crisostomo Ibarra and the dinner aids with reading. So, summary of the chapter, Nolimi Tangheri is a novel written by the Filipino nationalist and revolutionary Dr. C. Rizal. Published in 1887, it is considered one of the most important work in the Philippines literature history. So, the translate to touch me not in the Latin. It is derived from the Bible, John 20:17, where the Jesus said this word to Mary Magdalene after his resurrection. So, ang Nolimi Tangheri is a written Filipino nationalist and revolutionary si Dr. Jose Rizal na published in 1887 nga na-consider kay the one of the most important in the Philippines literature and history. Importante sa crucial role in the shaping the national identity in the cultural heritage of Filipino people nga provide insight into the country and Philippines literature. History makatabang og magsalig sa mga national pagbantay og panaghiusa sa mga Pilipino. Gipasa-pasa gikan sa generation to a generation dahil ang touch me not gikan siya sa from Bible John 20:17. Jesus said the elders of the world Mary and Magdalene after his resurrection. The praise signified that Jesus was not yet ready. Ang Nolimi Tangheri usa nagsulat sa Pilipinong nasyonalista si Dr. Jose Rizal nga na-publish 1887. Isa po siya ka-importante nga nabuhat sa literature o kasaysayan sa Pilipinas. Nasulat nga Touch Me Not, Latin of Bible in Juan 20:17, gisulti ni Jesus tungod sa pagkabanhaw ni Maria Magdalena. Ang Nolimi Tangheri ay isa ka tungkol kay Juan Crisostomo Ibarra. Half mistizo si Crisostomo Ibarra nga tagapagmana sa isang reforma para sa edukasyon upang makabuti ang buhay ng kanyang mga kababayan at mapuksa ang kahirapan ng pag-uwi mula sa Europe. Hinanap ni Ibarra ang kanyang mayamanong ama si Don Rafael na matay sa bilangguan. Tapos sa aksidenteng pumatay ng isang maniningil na buwis ng Spanish. Nagdisenyo si Ibarra ng isang paaralan upang matulungan ang kanyang bayan. Ngunit binalaan ng guro na si Padre Damaso ay nakikialam sa sistema ng edukasyon. Sumang-ayon si Ibarra at mga opisyal ng bayan na itayo ang ng Elias tungkol sa isang balak na patayin siya. Upload niya si Ibarra si Padre Damaso, ngunit gipugnan ni Maria Clara nga ay para pinagbawalan para sa mga iskandalosong pangyayari ito. Ipinagtupan ni Kapitan Tiago nga pagkikipag-ugnayan ni Maria Clara kay Crisostomo. Last part of the novel, Nolimi Tangheri. So, si Father Salve ay nakipagsabuatan kay Lucas, kapatid ng lalaking namatay na gustong pumatay kay Ibarra, upang ipahamak si Ibarra. Dahil dito, si Crisostomo Ibarra ay naaresto, ikinulong at hinatulang nagkasala. Nalaman ni Maria Clara na si Padre Damaso pala ang kanyang tunay na ama at hindi si Kapitan Tiago. Nakatakas si Ibarra mula sa bilangguan sa tulong ni Elias at nakausap niya si Maria Clara. Humingi ng tawad si Maria Clara dahil ibinigay niya kay Father Salve ang liham na naging dahilan ng pagkakulong ni Ibarra. Ipinahayag niya ang kanyang pagmamahal kay Ibarra at pagkatapos pumasok sa kumbento,
matapos malaman ang balita tungkol sa pagkamatay nito. Ipinakita ni Rizal rito ang tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino at ang masamang epekto ng kolonyalismo. Ibarra designed a school to help his hometown but is warned by the schoolmaster that Padre Damaso intervenes with the education system. Ibarra installed official agreed to build the school but Ilyas warned him of the plot to kill him. Ibarra punched and pens Padre Damaso down but Maria Clara stopped him. Ibarra is debarred for this scandalous event in Capitan Tiago enforced Maria Clara engaged with Crisostomo Ibarra. So, ang Crisostomo Ibarra, siya ang protagonist of the novel. Crisostomo Ibarra is siya ang idealistic Filipino who returned to his homeland after studying in Europe. He is there of wealthy landowner and is engaged sila ang Maria Clara. It is the passionate about bringing people. Returned to his country is eventually driven to seek revenge after his father and falsely accused and dies in prison. Maria Clara, is the beautiful and devout fiancée of Crisostomo Ibarra. Siya ang anak ni Captain Tiago and is a rich incumbent. She is known for beauty, pity, and grace, but she is also caught in the web of secret lies that surround her. Padre Damaso is the corrupt and arrogant and punished. Key themes in Noli Me Tangere. Number 1 is colonial oppression. The novel highlights the exploitation and mistreatment of Filipinos by Spanish colonizers. Sa ipinakita ng nobela ang pagsasamantala at pagmamalupit ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Number 2 is religious hypocrisy. It is critiques the action of the Catholic Church, particularly the friars, who are depicted as exploiting and oppressing the native population. So, binatikos ng nobela ang mga pari at ang simbahang katolika na inilarawang mapang-abuso at mapangsamantala sa Pilipino. Number 3 is nationalism. The story fosters a sense of national identity and pride among Filipinos, encouraging them to seek independence from colonial rule. So, itinampok ng kwento ang diwa ng pagiging makabayan, nagbigay ng damdaming makabansa at humikayat sa mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa mga mananakop. Number 4 is social injustice. The narrative exposes the disparities and injustice with Filipino society, including the lack of education and economic opportunities for the lower classes. So, ipanakita ang kawalan ng hustisya at hindi patas na oportunidad lalo na sa edukasyon at kabuhayan ng mga nasa mababang uri. Conclusion. Noli Me Tangere had a profound impact of the Filipino Revolution and is often credited with inspiring many Filipinos to fight for independence. It remains a seminal work that continues to resonate with readers today, offering insights into the struggles and aspirations of the Filipino people. Thank you.